Alright, good day mga ka-solar. Meron tayong bagong product dito, Altapelec na solar power generator. O pwede rin siyang tawagin na UPS. So ito, meron siyang battery capacity na 1,000 watt hour. And then, ang bigat nito is around 8 to 9 kilos siguro. And then, yung output nito, meron siyang 210 to 240 volts na 500 watts yung inverter niya. So, dapat yung mga isasaksak nyo ng mga component dito below 500 lang. Huwag kayong lalampas. And then, ang PV input nito ay 11 to 55 volt DC. So, ang panel na pwede nyo ikabit dito is pinakamataas 300 watts. So, marami na bibili naman na na 300 watts sa mga online or di kaya sa mga solar store. Sa amin, as of na wala kami. Yung available namin is mga 600 watts lang. So, LiFePO4 yung laman nito na battery. And then, yung ingay nito, since meron siyang apat na na electric fan. So, imagine nyo yung nagsabay-sabay na apat na electric fan. Ganun kaingay. So, nasa 55 dB sa mga medyo technical. Pero sa mga walang idea kung ano yun, imaginein nyo yung maliliit na electric fan, apat, magsabay-sabay. So, ganun yung ingay niya. Ang pwede nating paggamitan nito ay mga cellphone, MacBook, rice cooker, refrigerator, TV, mga laptop, mga ganun, ilaw. So kung mga cellphone, siguro hanggang mga 50 na cellphone pwede sabay-sabay dito mag-charge. And then kung yung mga desktop ng mga iMac, around mga 6 hours yung abutin nito. Kung yung pinag-uusapan natin is kung yun lang yung nakasaksak dito, exclusive. So kung mga TV naman, let's say yung TV mo is 110 watts yung consumption. Aabot siya ng mga 7 to 8 hours na pwede. So usually nanonood tayo, malaki na yung 2 hours na let's say nood tayo ng mga movie, unless yung mga anime marathon ka. So medyo matagal. So kung manunood ka ng mga TV na mahaba, ang maximum niya is mga 8 hours. If ever naman na sabihin natin, meron akong malamig na meron akong frozen na nakasaksak sa refrigerator, kailangan hindi mamatay yung refrigerator. Kung mga 8 cubic, siguro mga 100 watts yung ng consumption na mga refrigerator, aabot siguro siya ng mga 8 to 10 hours kung mga refrigerator. And then pwede rin dito yung mga rice cooker. So usually sa rice cooker 5 to 10, 15, walang problema kahit siguro mga 4 hanggang 6 na salang kaya niya. And then kung ilaw lang, sabihin natin 10 watts yung ilaw mo, depende sa dami ng ilaw na gagamitin mo. So 1,000 divide kung ilan yung ilaw mo, yun lang yung formula. So for example, isang piraso lang na 10 watts. So kung i-divide natin 1,000, medyo mahina tayo sa math. Divide 10. So 100 hours yung paggamit natin sa ilaw. So yun kung isa lang. So sabihin natin meron tayong apat na ilaw na 10 watts. 1,000 divide 40. So 25 hours. So pwede na pang camping. Additional detail nito, sa likod meron siyang dalawang, baliktarin natin. Sa harap muna. Ito yung display niya sa harap.
So, eto, pindutin lang natin yung ano, kung easy, i-ano natin, ang magsusupply tayo sa easy, pindutin lang natin ito ng usual sa manual nakalagay na ano to. Ayun, yan. Ganyan kaingay yung ano, yung fan niya. So, pindutin lang natin 2 seconds. And then kung may supply tayo sa DC, yung DC ito, yung EC nasa likod. So, kung meron tayo dito, ito positive, negative. And then ito yung mga charging sa mga cellphone. So, sa likod, ayan. So, meron tayong dalawang outlet. So, pwede tayong gumamit ng extension if ever na mas marami pang ano, gadget yung isasaksak natin. And then, dito sa baba, ito yung easy input. Kung saan pwede natin i-charge ito using EC. So, kung EC, and then DC, ito naman yung sa solar panel. Meron tayong kasama na ano, na wire. Ayan, ito. So, ito yung positive, negative, and then i-connect nyo lang. Ayan, ito yung isasaksak dito. Make sure na yung positive at saka negative, kasi pag nagkabaliktad yan, baka magkaroon tayo ng problema. And then dito naman sa plug niya, hindi ka magkakamali kasi yung shape niya, ayan o. So hindi siya papasok pag baliktad. Ang siguraduhin lang natin, ito yung positive at saka negative. So kung easy charge siya, easy charge, abutin siya ng mga 2 hours ang charging. And then kung sa solar panel, gagamitin natin ang solar panel, abutin siya ng mga 3 hours. So ganun katagal yung charging. So eto, pwede natin gamitin as UPS. So for example, meron tayong computer na kailangan hindi let's say magkaroon ng brownout, blackout, mga ganun. Kailangan mo yung laptop mo or yung PC mo dapat walang fluctuation. So eto, pwede natin gawing UPS. Dapat mga 500 watts below lang. So yung kuwan mo, naman siya. Yung computer mo dapat yung consumption below 500 watts kasi yun yung bypass niya na pwede. If ever na malaki yung nakasaksak mo and lampas 500 watts, automatic mag-shut off yung kuwan natin, yung power solar generator. Alright, sa mga interested dito, contact kayo sa page namin. Ilalagay natin sa details ng video. So, yan, ito yung product natin. Sa presyo, message po kayo. Ayan, magaan lang yan. Kahit isa. So, pwedeng pang camping, pwedeng pang bahay, backup kung may mga blackout. So, ito yung mga budget meal natin na pang emergency or pwede rin araw-araw na gagamitin natin. So, ang battery nito, ang lifespan is kung proper yung paggamit natin, siguro mga 5 to 10 years magpa-function yung natin, yung battery. And then yung sa inverter niya, depende kasi sa gamit nyo, dapat hanggang 300 watts lang yung load nyo para mas humaba yung lifespan ng inverter natin sa loob. Alright, so yun yung natin. Ayan, all Tapilec. Next time palitan natin ng Eco-E. Alright, sige. Thank you for viewing. Kita-kits sa next na video. Bye-bye.